umano'y nakipaghiwalay, kaya kinitil na lang ang buhay ng kanyang karelasyon. Pinag-uusapan nga ngayon ang kwento sa paghahanap ng hustisya ng pamilya ni Jason. Ito'y matapos siyang barilin at tuluyang masawi ng kanyang ex sa sariling tindahan. Nangyari ang insidente nitong March 5 ng 11 a.m. sa Enriquez Street, Barangay 4, Lucena City, na kinilang si Jason Zuleta. Ang suspect ay ang ex-boyfriend nito na kinilalang si Fata Esmay Faisal na pinaghahanap ngayon ng otoridad matapos tumakas matapos ang nasabing insidente. Ang kwento, mahigit 1 taon umanong magkarelasyon ang dalawa, kung saan nitong January ay nakipaghiwalay si Jason kay Fata na hindi umano matanggap ng huli dahilan upang gumawa siya ng way upang magkita umano sila sa huling pagkakataon. Inanyayahan ni Fata si Jason na pumunta sa kanilang tindahan upang magbalik umano ng damit. Habang inuusisa ni Jason ang damit ay lumapit sa kanya si Fata na may hawak na palang baril, saka itinutok ito sa likod ng ulo at doon na nga isinagawa ang kanyang malihim na nais na mangyari. Mabilis na tumakas si Fata sa nasabing lugar at magpasa hanggang ngayon ay nagtatago. Kumakalat naman sa social media ang di umano ay pahayag ni Fata sa kanyang ginawa. Aniya, sa mga magulang ko at sa mga kapatid ko, sana mapatawad niyo ako. Ito yung dahilan kung bakit ako hindi nakakatulog ng maayos at lagi-laging umiiyak at takot na takot sa lahat. Parang di ko nakilala ang sarili ko. Pakiramdam ko wala na ang nagmamahal sa akin. Ito ang naging dulot sa akin ito. Sa nanay ko at tatay ko at sa mga kapatid, ito po ang pinakadahilan ko. Mayroon akong sasabihin sa inyo. Matagal ko na itong di masabi, nagkarelasyon ako ng katulad ko ding lalaki, almost 2 years kaming magkarelasyon. Pero bakla din siyang katulad ko. Sobrang minahal ko tong tao na to, si Jason Zuleta. Sa SM din siya nagtatrabaho. Halos lahat binigay ko lahat. Oras, pinansyal at sinuportahan sa lahat. Sobrang nasasaktan ako kasi feeling ko ginamit lang niya ako. Halos lahat binigay ko sa kanya, halos wala akong tinira sa sarili ko. Mapera man o gamit binigay ko, pati savings ko binigay ko sa kanya. Halos sa mga kapatid niya sa akin din umuutang. Nasa kanya pa rin yung RCBC credit card ko na naglalaman ng 40,000. Sobrang sakit lang kasi parang ginamit lang niya ako tapos iniwan akong bigla-bigla. Kaya gusto kong magiganti para yun yung sinisigaw ng puso ko at isip ko. Wala siyang respeto sa akin kahit ako ang matanda sa kanya. Kasi kung tatuhin niya ako, parang di niya ako jowa. Kung mirahin niya ako sa harap ng mga kapatid niya, di niya ako nakikita, parang galit siya lagi. Hindi niya na-appreciate ang mga ginagawa ko sa kanya. Halos pag sumasama ako sa kanila, ako ang naguhugas ng plato, pinagsasandukan agad ng pagkain para niya akong katulong. Pumayag ako sa ganong treatment kasi mahal ko siya at umaasa ako na magbabago hanggang tumagal na kami, pero mas lalo pa rin siyang lumala. Kung tumagal na kami pero mas lalo pa rin siyang lumala, kung ano ang gusto niya, yun dapat ang masusunod. Halos wala na akong time sa pamilya ko kasi pag day off niya, dapat day off ko rin at dapat doon din ako sa kanila para pagsilbihan siya. Di ko maintindihan kung bakit ginaganon niya ako kahit di ko naman sa kanya ginagawa o dahil naging karelasyon. Dahil dati ay binubugbog at sinasaktan siya at sa ngayon sa akin niya ginagawa ito. At isa pa ito sa di ko matanggap-tanggap. Nagkasakit ang magulang ko, nakakonfine sa Cotabato, halos nag-aagaw buhay, pinapauwi ako sa amin pero nagkataon kasi na birthday ni Jason. Kinabukasan, tapos nag-promise ako sa kanya na dadalhin ko siya sa Manila. Tapos nung sinabi ko sa kanyang kalagayan ng nanay ko, pinagmumura niya ako kaysa wag daw akong mangangako sa kanya na di ko tutuparin. Sobrang ang unfair. Nanay ko yon pero ganun pa rin trato niya. Sobrang iyak ako ng iyak sa bus papunta ng Manila kasi parang dumating sa point na pinapili niya ako makapag-birthday lang kahit may nag-aagaw buhay lang. Pag kinukwento ko ito sa mga katrabaho ko, kila Ara at Ate Adele, halos humahagulgol ako sa iyak. Sobrang sakit. Nagtiis ako ng almost 2 years sa ganung sitwasyon kasi umaasa ako na magbabago ang trato niya sa akin pagdating ng panahon at dahil mahal ko na rin siya. Ilang mga netizen ang nagsabi ng kanila nga pong opinion dito at sinasabi nila na tila hindi daw talaga galing ito sa suspect.
Pero paano ang sinasabing pangalan na Adele at kung sino pa man yung sinasabi niyang katrabaho niya? Paano masasabi na ito ay gawa-gawa lamang? O ito ba talaga ay pahayag ng suspect? Ganong kalalim ang tindi ng kanyang pinagdaraanan to the point na ganon ang kanyang ginawa. Pero sabi nga nila, anumang sitwasyon o problema na meron kang kinakaharap, sana hindi niya ito ginawa dahil nagdagdag lang ito ng matinding problema para sa kanya. Well, praying na maayos ang lahat at ang comfort ng Panginoon at naway makilala niya ang Panginoon sa kanyang buhay dahil ito lang ang magbibigay sa kanya ng tunay na comfort. At yan ang ating showbiz Love Update. Images are all credit to the right homeowners. Please like, share, and subscribe. And thank you for watching Showbiz Love.